Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Ipagpatuloy natin ang ating interactive session dahil sa dami na ng ating followers at maraming salamat sa inyong lahat. Halimbawa si Gilbert Jess sa ating Facebook channel. Ang sabi niya, "Good day po Doc, ano po ang monthly guidelines o programa nyo para iwas sakit lalo na sa mga baby stags? Salamat and more power." Alam mo Gilbert, itong nakarang discussion namin ni Dan Miller, nagulat ako doon sa sinabi ni Dan na kung mayroong monthly program na huwag tayong pumalya, ito ay ang deworming. Nakita ko yung logic nung sinabi ni Dan Miller na yan. Kaya nga binabanggit niya lagi yung bastonero at yung astig. Yung mga bastonero, pag sila ay nasa range pa, bata pa, astig na pag sila ay stags na. Ano ang dahilan kung bakit gustong bigyan ni Dan Miller ng tuon ang deworming? Habang sila ay nasa range, expose sila sa lahat ng elements on the ground. Maaaring maitlog ng roundworm dyan, tapeworm dyan, kaya sila ay nagkakabulate. Pag regular ang deworming every month, binabawasan mo ng parasites doon sa loob ng katawan. Ang parasite kasi, ang siyang dahilan ng secondary malnutrition. Bakit secondary? Dahil kahit maganda ang timplado ng feeds na pinapakain mo, balansyado ang protein, energy, vitamins and minerals, pag maraming bulate, hindi kumpleto ang nutrition na nakukuha ng ating manok. Halimbawa, on a scale of 1 to 10, baka sa halip na makakuha ng 10 dun sa nutrition, baka makuha niya ay 5 to 7 lang dahil nga maraming bulate ang nakikihati. Yan ang dahilan kung bakit in-emphasize ni Dan Miller yung deworming. At gaya na sabi ko nga lagi, nandyan ang bastonero para mas bata pag sila ay nasa range at pag sila ay baby stags na unang cord, nandyan yung astig. Pag meron kasi secondary malnutrition, yung health na manok ay nakakompromise. Yung makailangan niya na nutrients na nagpapalakas ng katawan niya ay mababa ang level. Pati immune system ng manok ay bababa rin dahil yung immune system ng manok malaki ang bearing ng tamang nutrisyon. So ito ang mga dahilan kung bakit bumababa ang resistensya at nagkakasakit ang manok. Kaya agree ako sa sinabi ni Dan Miller na kung mayroong monthly program na dapat tutukan, yan ay ang deworming. Yung roundworm, binubutas din yung bituka, lalo pag marami sila. Kung minsan gumagala o maakyat pa sa lalamunan, kaya kung minsan may lumalabas na bulate sa bibig. Ang tapeworm naman ay mas matindi. Ang tapeworm ay may angkla doon sa kanyang ulo, may hook. Kaya sinisip-sip niya lahat ng nutrients doon sa lining ng bituka. Yan ay pahaba, parang tape measure kaya tapeworm. Yung nakalatag na katawan ay nag-absorb din ng nutrients galing sa bituka. Kaya mas matindi ang effect ng tapeworm dun sa manok natin. Kaya bumababa ang resistensya kasi nawawalan ng sustansya ang manok natin. May matinding epekto pa ang tapeworm. Kung minsan yung itlog nito, nagta-travel papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Nagiging cyst sa puso, cyst sa baga, cyst sa muscle, minsan cyst pa sa utak. Kaya ang daming side effect. Kaya agree ako kay Dan Miller doon sa deworming every month. Gilbert, since monthly program yung tinatanong mo rito, meron pang isang monthly program, parasite din, lalo na pag maraming lamok sa lugar mo. Ito yung bigay ng Ornistat, panlaban sa avian malaria. Ang life cycle ng avian malaria ay halos isang buwan, 4 weeks. 2 weeks yung tinatawag na sexual stage, tapos 2 weeks yung sexual stage. Pero huwag mong pansinin yun. Tandaan mo lang na i-break mo lang yung 4 weeks na cycle lang doon sa gitna. Dahil pag hindi tumuloy sa sexual stages after 2 weeks na nandun yung malaria organism dahil naputol ang cycle dahil binigyan mo ng Ornistat, hindi magtutuloy ang malaria. Kaya ang program dyan, para madaling tandaan, halimbawa, bigyan mo ng Ornistat 14, 15 days. Tapos ulitin mo 29, 30 days. So ito yung program mo in 1 month laban sa avian malaria para hindi tumuloy ang life cycle. By the way, balikan ko lang yung deworming kanina. Kaya monthly din yan dahil halos
4 to 6 weeks din, o kaya kung minsan as early as 3 to 6 weeks, yung life cycle ng bulate ng manok. Gilbert, ang isa pang monthly program, lalo na pag maraming hanip, kuto, red mites, ay ang pagpapaligo gamit ang Zero-Mite. Kasi ang Zero-Mite, very effective yan sa mga external parasites. Gawin mo itong monthly program pag marami external parasites doon sa mga manok mo. Pero ang isang control dyan is mag-spray din doon sa mga tipi mo, sa mga damo around. Kasi kung minsan nandun yung mga external parasites at umaakyat lang doon sa kinalalagyan ng manok mo paggabi para sumipsip ng dugo. Pag nakakasipsip na ng dugo, babalik na naman sa lupa o sa damuhan. Part of the control is mag-spray ka din ng insecticide, pwede na rin yung Zero-Mite na liquid doon sa paligid ng area na maraming hanip o kuto o red mite. Siyempre Gilbert, huwag mong kalimutan ang kalinisan. Hindi ito monthly program. Ito ay palaging malinis ang farm dahil ang kalinisan ay siyang pinaka-effective na disease prevention. Kung kinakailangan mag-disinfect, mag-disinfect. Lahat ng dumi na itatapon, lahat ng ipot na naiipon, kailangan walisin din para laging malinis ang kapaligiran. Pati mga lusak, pati mga drinking water, dapat yan ay fresh lagi para sa disease prevention. Ngayon, yung program ng pagbabakuna, ang programa natin sa peste, lalo na doon sa mga lugar na laging tinatamaan ng peste o marami kayong mga broiler o maraming layer, ang rekomendasyon natin ay magbigay ng live ND Lasota every 2 months. Huwag naman every month. Every 2 months, pwede na yon para may protection ka sa peste. Of course, i-maintain din natin lagi ang balanced diet. Ito yung sinabi ko nung umpisa. So, alisin na natin yung mga bulate. Kailangan, kung ano ang kinakain nila, nandun lahat ng nutrients sa kailangan nila, yung protein, carbohydrates, fats, energy, vitamins and minerals, balansyado. Hindi yung heavy sa carbohydrates, kulang sa protina, tapos hindi balansyado yung vitamins and minerals, magkakaroon po ng deficiency, bababa ang immune system, bababa ang resistensya, at madaling dapuan ng sakit pag hindi balansyado ang pagkain. May kasabihan nga sa pagmamanok natin, half of the breed is in the feed. So, kailangan maganda lagi ang feeds na pinapakain natin, walang amag, laging fresh para malusog ang ating mga manok. Mga kaibigan, marami pang issues na finoward sa atin ng ating mga followers at bibigyan natin yan ng kasagutan sa mga susunod na episodes ng ating programa. At gaya ng dati, huwag kaligtaan mag-like, subscribe at pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa mga issues na ating pinag-uusapan. Sa ating programa, paulit-ulit natin sasabihin sa performance ng ating mga manok, panlaban man o pambreeding, laging tandaan, health is always number 1.